Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, magandang gabi pong muli. For some reason, kinakabahan pa rin po ako. For how many times na po ako nakapag-preach, no? Talaga nawawala po yung kaba sa akin. And ramdam nyo naman po yun, no? But by the grace of God, no, we still preach, no, the Word of God. And I always thank the Lord for giving me the wisdom, no, para ipangaral po yung salita ng Diyos. And of course, still, ang ating mahal na pastor for allowing us to ipagamit po yung pulpitong ito at magamit sa ministeryong ito at maging pagpapala po sa inyo. I hope and pray na kami po yung nagiging channel of blessing po sa inyong lahat na nakikinig po. No? Let's keep on praying po sa ating mahal na pastor. No? So maganda po yung nagiging feedback, no, sa kanyang operation, but we keep on praying for his recovery po, no, at kalakasan din po ng ating pastor. And of course, yung mga nakakasama po ni pastor, no, sa yung pagbabantay din po sa kanya, no, medyo mahirap din po yun, no, na yung umaalalay po doon sa pastor sa kasalukuyan, no. So let's keep on praying for our pastor, no, na yun nga na although masarap mag-preach, no, masarap magamit sa ministeryong ito, but mas gusto pa rin namin na ang napapakinggan namin is yung ating mahal na pastor, no. Especially yung kalakasan niya po, no. Nung siya yung nagpi-preach, no, iba po 'yun, iba po talaga, no. So, yun yung one of the yung nami-miss ko sa ating pastor no. And di ko na po patatagalin, no. And hindi naman talaga tayo magtatagal, you know that po, no. For how many times na po akong nakatayo dito. But I hope na pagpalain po tayo ngayong gabi sa salita na ating pag-aaralan po ngayong gabi. Dito po tayo sa 2 Corinthians chapter 12. Siguro basahin na rin natin yung 1 hanggang 10 po. Yan. Yan. May I request everybody to stand po? No. 2 Corinthians chapter 12, verses 1 to 10 po. Say amen po pag nandiyan na po tayo. So 2 Corinthians chapter 12, verses 1 to 10. Basahin na lang po natin ang salitan. It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. Of such and one will I glory, yet of myself I will not glory, but in mine infirmities. Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sabay-sabay po. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Amen po. Tayo po'y manalangin sa Lord. Manaming Diyos na dakilan, mga Panginoon sa lahat, maraming pong salamat mo sa pagkakabasa po ng iyong salita.
Maraming po salamat sa patuloy na biyaya at pagkakataon na pinagkakalap po sa amin, Lord, upang maparito sa inyong tahanan, upang papurihan ka sa Espiritu at katotohanan, Lord. Amin po nilapit ang aming pag-aaral po ng inyong salita, Lord. Kayo po ang siyang magbigay ng tamang Espiritu. Pangunawa po sa inyong mga anak na makikinig ngayong gabi at ganoon na rin po sa akin, Lord. May your Holy Spirit guide me, Lord, as I preach the Word of God and be a channel of blessing, Lord, sa about makikinig ngayong gabi, Lord. Maraming po salamat sa patuloy na kalakasan na pinagkakalob niyo po sa aming mahal na pastor. May we keep on praying for his speedy recovery po, no? Kayo pong siyang patuloy na kumilos sa kanyang buhay at sa kanyang buong family, Lord. Naman pong mga suliranin, Lord, mga kabigatan ng aming puso at isipan, Lord, na bumapaghabag po sa amin. Naway kayo po ang siyang mag-atya, Lord, mag-alis upang hindi rin po ito maging hadlang sa aming bawat gagawin. At wala pong ibang maidakila at maitaas, kundi ang inyong pangalan lamang po. At lahat ng ito ay amin nadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, title po ng ating preaching for this night is When God Says No. When God Says No. So, makinig ka na lang muna. Sino ba to? Dailin. So, ayan. When God Says No. So, disclaimer lang po, this is not to discourage, no? So, as we study this preaching, no, makikita natin the reason why sometimes God is saying no to our prayer. So, ang title natin is When God Says No. So, naalala ko lang po yung verses na to, no, particularly this chapter. I think last Wednesday, kung matatandaan nyo po, umatin po si Tatay Pilo, no, ng Wednesday. Kung naalala nyo po yun. Because I was so, pinaalala po sa akin tong verse na to because I was so burdened, no, sa mga panalangin ng kapatiran, especially yung sa mga adult natin. Of course, nandiyan na po yung is given na nandiyan yung panalangin natin sa ating mahal na pastor. Sino bang hindi kinabahan nung malapit na yung procedure ng ating pastor, di ba? Sobrang igting nung panalangin natin. Although hindi naman tayong sasalang doon sa operation, pero ramdam natin deep within our heart, parang medyo medyo kabado tayo kasi syempre may edad na rin pong ating mahal na pastor, no? So when we pray, no, syempre nandun yung burden natin, no, nandun yung talagang paglapit natin sa Panginoon doon sa panalangin, no. Pero nung that Wednesday, kung naalala niyo yung mga panalangin ng mga adult, maraming may sakit. Right? Maraming may karamdaman. Si Ate Virgie, natatandaan natin yung prayer request niya, sila Ate Wilma, no. So, ramdam mo naman talaga yung burden na dinadala nila, no. Hindi pwedeng wala kang pake sa kapatiran, right? Pag naririnig natin yung prayer request ng bawat isa. And ako personally medyo magaan yung paano ko ba i-explain? Parang maano yung love ko sa mga matatanda, parang ganon, no. So, nababurden talaga ako. Tapos, yun, kararating lang din first time hindi naman first time. Dati naman, umaten na yun si Tatay Pilo, no? But that time, nung umaten siya, yung prayer request niya po, syempre, kung matatandaan natin, yung about dun sa eyesight niya, right? No, so syempre pag narinig mo yon, once na narinig mo yung sa ng kapatiran, syempre that will be our responsibility na rin. So we are accountable sa mga pinapa-request sa ng ating mga kapatiran. Accountable tayo sa kanilang mga prayer request, no, bilang isang mananampalataya, no. So dapat ilapit natin yun sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. And sabi din ng Romans chapter 15 verse 1, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. So when we say ought, hindi po yan optional. So that is our duty, no? Kung naalala niyo po yung preaching ni Jom, no? It is our duty to pray, no? Not just for ourselves, but for our brethren as well. No, sabi nga ng Sunday, so kailangan natin silang ipanalangin. So even Paul emphasized that in 1 Thessalonians chapter 5 verse 25. Kung nabasa niyo po 'yon, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 25, ang sabi niya doon, very short yung verse, brethren, pray for us. So, sino ba yung brethren?
So it's none other than ourselves. Tayo po. Kapatiran po yung brethren, right? So wala pong ibang mananalangin or magpapanalanginan, kundi yung kapwa mo mananampalataya. Yung kapatiran din po. Tayo-tayo lang din po yung magpapanalanginan. So when I hear the prayer request, ang nga po, no, balikan natin yung prayer request po ni Tatay Pilo, no, doon ako na burden kasi aside sa hirap na siya maglakad, right? Aside sa hirap na po siya maglakad, yung mata niya nga po lumalabo. No, and sabi niya, hindi niya na mabasa yung Bible. Doon ako medyo na-prick yung heart ko. No? So, nalungkot ako syempre kasi syempre matanda na yon. Tapos, gusto lang naman gawin yung kalooban ng Panginoon. Pero nahihinder ng kaaway, no? No, so yung eyesight niya nga lumalabo, hindi na raw siya makapagbasa ng Bible. No, so it's sad to hear that someone na nilalaban po yung pananampalataya niya sa Panginoon is nagkakaroon ng ganong klase ng struggle. Hindi lang naman si tatay, of course yung ating mahal na pastor. And yung mga kapatiran natin na nasa banig ng karamdaman, palagi natin pinapanalangan sila, RN, right? So, nais lang gawin yung kalooban ng Panginoon, yung pumunta dito sa church, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Wala naman silang ibang kagustuhan kundi gawin yung kalooban ng Panginoon. Do we realize na that kung minsan mabigat po yung struggle, mas mabigat pa po yung gumagawa ng kalooban ng Panginoon. No? Sometimes yung struggle nung nasa kalooban ng Panginoon, mas mabigat pa sa mga taong wala sa kalooban niya. No? Do we, na-realize po ba natin yun na minsan ganun yung nangyayari? No? We'll find it unfair, no? Kung tayo karnal, no, in a human perspective, as human as we are, we find it unfair na yung iba ginagawa yung hindi kalooban ng Panginoon, but they're maayos yung kanilang pangangatawan, maayos yung kanilang pamumuhay, but us, na sa biyaya lang ng Panginoon, ginagawa yung kalooban niya. Sometimes we struggle a lot, no, especially in our health, no. So, ang hirap, no? And yun nga po, look at our pastor. He's been struggling for a long time sa kanyang karamdaman. And we thank God, no, na kasalukuyan na po siyang inooperahan. No? And successful na nga to as per Ate Fresh, no? Yung kanyang recent operation. No? But for so many years, no, nakita po natin kung gaano po kahirap yung kanyang kalagayan, right? Saksi po tayo, witness po tayo kung gaano po kahirap yung struggle. Sometimes ang hirap niya po titigan pag inaatake. There was one time na hindi ako sanay na makita yun na inaatake. Tapos first time kong nakita siyang inaatake, parang paiyak na ako kasi hindi nga po ako sanay. Sabi ko, kalo-kulo, ano nangyayari kay Pastor? Parang, syempre, as first time ko nakita yun, parang natakot ako. Siyempre, napadasal tayo bigla doon. Tapos, yun nga, no, naawa din ako. No? But here in this passage, sa binasa po natin in 2 Corinthians, no, makikita natin yung reason kung bakit inaalaw ng Panginoon na mangyari yung mga ganong bagay sa isang mananampalataya, sa isang lingkod ng Diyos. No? So that's Paul. Tandaan po natin si Paul. No? Si Paul is a man of God. No? So, if we're going to study the life of Paul, napaka-faithful po ng taong ito, no? E magtataka ka kung bakit ganun inalaw ng Panginoon na magkaroon siya ng ganung certain struggle. No? So, to give you a brief context about this verse po in 2 Corinthians, chapter 12, no? Paul is speaking about his visions. Kung binasa po natin na on mga first verses, particularly in 1 to 4, kita natin dyan, he is speaking about a vision, no, in Revelations and Revelations na pinakita sa kanya ng Panginoon. But we're not going to dwell on that since it's not the focus of our topic today, in which he was caught up to the third heaven. Sabi nga po sa verse 2, he was caught up to the third heaven and nakita niya po yung paradise. And he also heard God personally. So from a human perspective, he can actually take pride in that experience. So hindi lahat ng tao is nakaka-experience ng ganun tagpo. No? Hindi lahat nabibigyan ng vision, hindi po lahat nabibigyan ng revelation, but he chose to remain humble despite the abundance of the revelations na pinakita po sa kanya ng Panginoon. And that's in verse 7. No? Unless I shall be exalted above measure through the abundance of
the revelation. So that's the time na ibinigay sa kanya yung thorn in the flesh. No? Kaya ang sabi niya, such one, in verse 4, in verse 5 rather, sabi niya, he chose to remain humble, no? Of such one will I glory, yet of myself I will not glory. Ang gusto niya po ang ma-magnify at ang mag-glorify is walang iba, kundi yung Panginoon yung nag-allow sa kanya and nagbigay sa kanya ng opportunity to see the paradise, to have a vision. No? Hindi po siya. Hindi po yung opportunity, yung ipagyayabang niya, kundi yung Panginoon na nagbigay sa kanya ng pagkakataon po na yun. So that should also be the case sa ating mananampalataya. So when God gives us an opportunity, pag tayo binigyan ng opportunity ng Panginoon, all glory should belong to Him po. No? Sa biyaya lang po ng Panginoon, ba't natin nare-receive yung mga ganong pagkakataon? So ayun yung nais iparating ni Paul dun sa kanyang na-experience na visions and revelation. No? So all glory belongs to God. So when we encounter the Lord, kung tayo man po yung nasa sitwasyon na yun, kung na-encounter po natin ang Panginoon, truly sa ating buhay, and I do believe that once in our life, or not even once, or more than once rather, ay nagkaroon na tayo ng encounter sa Panginoon. Sinong hindi po? Not the same na encounter na nangyari kay Paul, no? But syempre, at some point in our life, nangusap ang ating ang Panginoon directly sa atin, right? Wala po ba? Wala po. Ay, sige po. Okay po. Pero I do believe that we have an encounter with the Lord. Of course, ang tagal na nating mananampalataya at some point in our life, no? Nangusap ang Panginoon sa atin. No, on a different way, no? I do believe that, no? Through, kung tayo tunay na mananampalataya, no, nagkaroon tayo ng encounters sa Panginoon. So, isa sa mga manifestation po ng encounter natin sa Panginoon is yung humility. No, once na nakilala natin ang Panginoon, truly sa ating buhay, ang manifestation po nun is humility. No? Isa po sa manifestation. Isa po yun sa mga natutunan ni Paul nung na-encounter niya po yung Panginoon. And it is also an important ingredient din sa panalangin. Napaka-importanting ingredient po ng humility sa panalangin. No? Sabi ko nga, mahirap pong humarap sa Panginoon na mayabang. No? Humility, mahirap po talaga humarap sa Panginoon na mayabang. No? So remember yung favorite nga ni Kuya MJ na na parable ba yun? Sa publican saka Pharisee. No, alam natin yung story. Ang in-exalt is of course yung humble, yung publican, not the Pharisee, no? Na kahit ginagawa niya, nagpa-fast siya, nagpe-pray siya sa Panginoon, no? He gives sa gawain, but ang na-exalt is yung publican because he humbled himself in the sight of the Lord. Now, going back to Paul, himay-himay natin yung nangyari po sa tagpong ito po. So, dito na po tayo sa ating point number 1. So, ang ating point number 1 is Paul's predicament. Paul's predicament. Ayan. Paul's predicament. So, when we say predicament, ito po yung sa Tagalog ay suliranin. No? Ito po yung mga suliranin or struggles na meron po tayo. And in this case, ito yung nabanggit na thorn in the flesh in verse 7. So now we are not sure kung ano po talaga yung pinaka-thorn in the flesh, no? Correct me if I'm wrong kung nabanggit po siya dito sa Bible, but I'm not sure. Kasi dito sa particular chapter na to, sinabi lang thorn in the flesh. No, meron si Paul dahil, ayun nga po, wala pong nabanggit specifically dito sa binasa natin. But the thorn in the flesh, one thing for sure, God allowed that to happen for a reason po. No? God allowed that to happen for a reason. Just like when Job was tested, tatandaan natin yung story ni Job. Remember, pinapaalam pa sa Diyos yung gagawin ni Satan kay Job. So God allowed that to happen. And what is the reason? So these are some of the reasons why God allowed that to happen. So under this, subpoint A is to humble you. To humble
you. So in verse 7, in the last sentence, ang sabi po doon, lest I should be exalted above measure. No, lest I should be exalted above measure. So it's very clear that it was given to him by God for him to remain humble. For him to remain humble. Kasi pwede niya ipagmalaki yung sobrang privilege niya eh. No? If we're going to study nga the life of Paul, napakadami niyang na-experience as a man of God. Pero iba rin yung experience niya na struggle. Grabe din yung struggle ni Paul. Baka kung titignan lang natin yung pagpapala sa kanya, in comparison do sa kanyang naging struggle, napakahirap po. No? Yung ang dami niyang persecution, no, shipwreck, tinutugis siya ng mga tao, hinasaktan siya ng mga tao. No? Napakadami niyang naging struggle, nakagat din siya ng ahas, no. So marami siyang naging struggle, no. So but ayun nga, it's very going back dito sa verse 7. Napakarami niya pong privilege, no? Ang daming pina-experience po sa kanya ng Panginoon. So he even does miracle. Napakarami din pong milagro ang ginawa po ni Paul. No? So naranasan niya pong makapagpalakad ng lumpo, yung lame man. I think that's in Lystra, the lame man. No? In Lystra. So nakapag-cast out din siya ng devil. So yun, yung mga milagro na yun, nagagawa din po ni Paul, no? And he even resurrected someone, no? Tatandaan natin, yung nag-preach siya ng napakatagal, no? Tapos yung isa, Eutychus, no? If I remember right, no? Nalaglag, syempre namatay, no? Ang ginawa niya, binuhay ni Paul. So he even did, by the grace of God, he even did miracles, no? So, at marami pa po siyang miracles na nagawa. But despite all that, God gave him thorn in the flesh. So, to make sure na di tumaas yung tingin niya po sa kanyang sarili. So, ayun yung iniiwasan natin, na once na pagpalain po tayo ng Panginoon, makuha na natin yung mga pinapanalangin po natin, and mamamagnify na po is yung na-receive natin. Or even ourselves, no? Tayo na yung namamagnify, hindi na po yung giver. Hindi na yung nagbigay, no? Lumalaki na po yung ulo natin. So wag na po nating hayaan or hintayin na bigyan pa tayo ng Panginoon ng thorn para lang matutong magpakumbaba. No, wag na po nating hintayin yun. But when He does, He did that to humble you. So it's always, God always has a reason, no, to give you that. No? We may not understand why, no? But He always has a plan naman po, no? When God gave you something. And God, mga binibigay naman sa atin ng Panginoon is something that we can bear, no? So, pangalawa, under this, is to hold you. So, yung una is to humble you, pangalawa is to hold you. So, mga kapatid, sometimes, the thorns are the reason kung ba't tayo nananatili sa Panginoon. So those are intended to restrain us para manatili tayong dependent sa Panginoon. Kasi sometimes nawawala na yung dependence natin sa Panginoon pag kaya na natin. No, pag smooth sailing yung ating buhay. Remember the story of Gomer and Hosea? Anong ginagawa ni Hosea para hindi lumayo sa kanya si Gomer? Ino-obstruct niya po yung path ni Gomer para hindi na po siya magkasala at lumapit po siya kay Hosea. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na lumalayo po tayo sa kalooban niya. Ayaw po ng Panginoon yun. So He's making a way. So He's doing something to redirect us. Palapit po muli sa Kanya. So He's doing that to hold you po. And pangatlo po under this is to help you grow. So to help you grow. So in verse 10, sabi diyan, it says, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. So sometimes we ask God for strength. No? Humingi po tayo ng kalakasan sa ating Panginoon. But when God answered it differently,
Pag iba yung pagkakasagot sa atin ng Panginoon sa panalangin natin, nagrereklamo po tayo. Ayaw po nating tanggapin yung way ng Panginoon para mag-grow tayo spiritually. No, para kang lumalapit sa sino dito nag-gym? Ako. Sige, wala ako na lang. Sige, para kang lumapit sa gym instruction. Can you imagine instructor na gusto mong lumakas, pero nung sinabi ng gym instructor na magbuhat ka, ayaw mo. Kasi mabigat. So anong sense? So ganun din, God answers differently, no? So humingi ka ng kalakasan sa Panginoon, but when God gives you trial, ayaw mo. Paano ka lalakas? No? So sometimes God answered differently. Ayaw nating nahihirapan, ayaw natin ng trials. Doon nga tayo mas pinapatibay ng Panginoon. Gusto natin laging smooth sailing yung buhay natin, hindi nga ganun yung buhay Kristiyano. Hindi po ganun, nakadesign ang buhay ng isang Kristiyano. Makakaranas ka po ng struggle along the way. No? So yung struggles, yung trials, part ng ating buhay yan, even persecution, no? Part po ng buhay Kristiyano yan, yung sufferings. No? So sinabi dyan sa Philippians chapter 1 verse 29. Sabi po, for unto you, I think, ayan yan, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also, ayun ba yun? Yan, to suffer. Yan, sabi, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So suffering is part of our Christian journey. No, kasama po sa ating Christian journey yan. But I hold on to the promise ng ating Panginoon in the Bible in Romans chapter 8 verse 18. This is my favorite verse, no? For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared to the glory which shall be revealed in us. No? So napakagandang panghawakan yun, that despite the struggle na meron po tayo, the sufferings, no, na meron po tayo in our present time, mas maganda yung hope po natin na hinihintay, no? No, when when we go there or dumating yung Panginoon, no? So depende po sa atin. Depende po sa Panginoon kung ano yung mauna, no? But that is our hope. No, may mansion tayo sa langit. No? So that is our hope. Marami pa pong nakahanda sa ang Panginoon sa atin. At ang Diyos naman po ay hindi po tayo pinapabayaan. No? So point number 2 is Paul's prayer. So yung point number 1 is Paul's predicament. Pangalawa is Paul's prayer. So in verse 8, balik tayo sa 2 Corinthians chapter 12 rather. Verse 8, sabi dyan, for this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. So that is the prayer of Paul sa Panginoon. Now, for this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. So under this is the particularity of his prayer. Subpoint number 1 is particularity of his prayer. So let us look at the first phrase, no? For this thing, sabi dyan, for this thing. So what is that thing? The thorn in the flesh. So si Paul, nung nanalangin po, it's very specific. No, napaka-specific po ng panalangin niya. Lord, I want you to take this away from me. The thorn in the flesh. No? So although I understand na sometimes yung panalangin natin is very general, like good health. No, naririnig po natin yan madalas pag during Friday. No, yung pinapanalangin natin. But we highly encourage everyone to be more specific sa panalangin po natin. No? Or sa mga request po natin. Unang-una, mas tumatatak po talaga sa isip ng tao yung mga specific. Right? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. May mga prayer request. Si Aryan, ano yung prayer request ni Aryan? Matatandaan niyo pa po. Ayan, kaka-prayer request lang kanina. Yung sakit nga po ni Aryan, right?
Or kunyari, wala dito, yung sa father ni Ate Nikki. Pag naalala niyo, sumagi po sa isip natin yung father ni Ate Nikki, anong pinapanalangin po natin? Di ba yung CKD niya na mag-normal yung filtration rate, right? No, so madaling tandaan pagka very specific po yung panalangin, yung kay Ate Reggie, right? Yung kay Mama, yung salvation ng mga isda niya. Pero tapos na ata, na-save na. Okay na. So yun, no? So madaling tandaan pagka specific po yung panalangin, no? So, be specific pag tayo po'y nananalangin or nagbibigay ng prayer request para madali pong matandaan. No. So we have to be more particular. It has to be more specific pag tayo nananalangin. No, pangalawa po is the persistence in his prayer. So yung una, particularity in his prayer, of his prayer rather. Pangalawa is persistence in his prayer. So going back to verse 8, sabi diyan, I besought the Lord thrice. So I besought the Lord thrice. So until God gave us an answer, wag po nating tigilan yung panalangin po natin. Look at what pastor, no, yung kung tumigil tayo sa pananalangin, no? Tingin ba natin matutuloy yung mga yung kanyang medical operation pag mapoprovide ba yung mga needs? Diba, bunga din naman po ng panalangin po yun. At syempre may mga ginamit na tao para ma-fulfill yung kanyang medical operation. What if tumigil tayo sa pananalangin? No? So until God give us an answer, wag po nating tigilan yung pananalangin natin. Si Paul po, 3 beses niya po pinanalangin yung thorn in the flesh niya, na mawala po yung thorn in the flesh niya. Until such time, sumagot po yung Panginoon. No? So yung prayer niya po, hindi po unanswered. Sumagot po yung Panginoon. Kaya kung makikita natin in verse 9, sabi diyan, and He said unto me. So ibig sabihin, yung prayer niya is not unanswered. May sagot po ang Panginoon. No? So he besought the Lord thrice. So saka lang niya itinigil yung pananalangin niya doon sa thorn in the flesh. So hanggat wala pong sagot ang panalangin sa atin, no, until such time na sumagot, he kept on praying po. No, thrice pinanalangin niya po yung kanyang thorn in the flesh. So that's the kind of attitude na hinahanap po natin sa isang mananampalataya. No? So that's the kind of attitude. So ito po yung sinasabi nating pray without ceasing, yung manalangin ng walang humpay. No? So titigil lang tayo pag sumagot na po yung Panginoon. Pag clear na sa atin yung answer ng Panginoon. Remember the widow na nag-aas na i-avenge siya sa Luke chapter 18? I think, napasadaan ata ni John din yun. No? Yung parable na yun. Yung unjust judge, na alala po natin yan. I think that's in Luke. Ayan. Luke chapter 18. Medyo mahaba kasi kaya di ko na inano. So sabi diyan, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. No? Ayan yung in-emphasize during Sunday afternoon ni Jom, no? Na tayo hindi dapat mapagod sa pananalangin. No? Saying there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubled me, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. So nagbunga na rin yung pananalangin niya. Eventually, nagbunga, no? Dahil hindi niya tinigilan yung kanyang pananalangin. And the Lord said, hear what the unjudged said. Ang sabi ng Panginoon, kung ito nga unjust na judge, dininig yung panalangin ng widow, how much more yung kanyang mga anak, no? Tayo pa kayang anak ng Panginoon is hindi papakinggan yung ating panalangin. So tayo dapat hindi manghinawa sa pananalangin sa Panginoon, sa paglapit po sa Panginoon. Dapat maging persistent po tayo sa panalangin. No? Tulad ng widow na to, no? So he may say no. Totoo, that's true.
he may say no yung Panginoon, no, but at least He won't leave our prayers unanswered. So that's the important thing. At least pinansin niya yung panalangin natin na para bagang hindi, yun nga po, hindi nga pinapansin, no? Ayun yung masakit sa ating part. Pag yung panalangin natin is hindi talaga pinansin, no? But here sa case ni Paul, pinansin siya ng Panginoon. But yung answer niya is not the expected answer ni Paul, no? And sometimes ganun talaga eh, no? Yung expected na answer is hindi yun yung ina-expect natin. No, but the important thing is God answered. Kaya in verse 9 sabi niya, He said unto me. He said unto me po. So pangatlo po under this is perfect response to his prayer. So perfect response prayer. So in verse 9, sabi diyan, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So most gladly, therefore, will I glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So in verse 9, we can see his petition is answered by God. So nakita natin, it's very clear na sumagot po yung Panginoon po sa kanya. And that may not be his expected answer, but God listened and God answered. So that's the important thing. So nakita natin yan sa first place ng verse 9, no? So it's a clear indication na narinig po siya at sinagot po siya ng Panginoon, and God told him the purpose, no? Kung bakit siya merong thorn in the flesh. No? At nung na-reveal na po kay Paul yung purpose bakit siya may thorn in the flesh, nagbago na po yung perspective niya pagdating sa mga infirmities, which will be our last point, no? Makikita natin yan sa ating last point. But the thing is, until God answered, nalaman niya, no, naging panatag na siya kasi nandun na yung sagot ng Panginoon eh. May it be yes or no, nandun na yung comfort natin. Kasi merong purpose ang Panginoon, may reason kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay na meron tayo, kung bakit inaalaw ng Panginoon yung mga bagay na nangyayari po sa ating buhay. So yung perspective niya pagdating sa infirmities, no? Na instead na magreklamo siya, he'd rather glory, no? In his infirmity. Sinabi po yan in verse 5. Sabi niya, of such one will I glory, yet of myself I will not glory, but in my infirmities. Even in verse 9, no? So most gladly, therefore, will I glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. No? So, ayan. So yun nga po, nagbago yung kanyang perspective because he knew that God's grace is sufficient. Sufficient po yung biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. That's very clear in verse 9. And he said, my grace is sufficient for thee. My grace, sapat ang aking biyaya sa iyo. For my strength is made perfect in weakness. So dito na po tayo sa ating point number 3. So yung point number 1 natin, natatandaan pa po natin, Paul's predicament. Pangalawa, Paul's prayer. And pangatlo is Paul's perspective. So eto na po yung change of perspective na nakita natin kay Paul in the latter verse, no? In verse 9 and 10. So as I said, when God answered, binabago niya po yung pananaw natin. So even Paul experienced that, binago niya yung pananaw ni Paul, particularly sa infirmities. But what can we infer sa panalangin ni Paul? Ito po yung titignan natin sa kanyang panalangin, no? So, under this point, subpoint number 1, when God says no, that doesn't mean He doesn't care. When God says no, that doesn't mean He doesn't care. So sabi sa verse 9, my grace is sufficient for thee. No? As I said, God answered differently. Iba po yung pagkakasagot ng Panginoon sa panalangin ni Paul. This may not be the expected answer we want, but this is the answer we need. No? Ayun yung mas kailangan niya na answer. No? Kasi ito yung magbibigay sa kanya ng tunay na comfort. And even us, no? Kung may pinapanalangin po tayo sa Panginoon at iba yung nare-receive natin, we should thank God, no?
ipagpasalamat pa rin po natin sa Panginoon. Dahil yung mga bagay po na na-receive natin is aligned sa kanyang kalooban. Yung kalooban po ng Panginoon ang nasusunod. No? So that is the answer we need. No? It's not the answer we want. It may not be the answer we want, but that's the answer that we need. No? Dahil dito niya makikita, yung Diyos, hindi po siya pinabayaan. No? It's very clear. Ang sabi po dun sa verse 9, my grace, yung biyaya ng Diyos is sapat sa Kanya. So, Diyos na mismo yung nagsabi po sa Kanya, no? Diyos na yung nagsabi sa Kanya personally, na yung biyaya niya is sapat. Yan. Diyos na po yung nagsabi sa Kanya, na yung grace niya is sufficient po kay Paul. Sabi nga nung kanta, no, sometimes we never get those parted seas. No, minsan hindi siya na-highlight, no, pero napakaganda nung ano na yan. Sentence ba yan? Basta. Ayan. Sometimes we never get those parted seas. No, sometimes the answer may not be that miraculous, no? Hindi man ganun kabongga yung sagot ng Panginoon sa ating panalangin. Di man parang pang teleserye o parang pang movie yung sagot ng Panginoon sa ating panalangin. But ang sabi doon, but there is a place, no, where we rest in His grace. No, when sometimes we wait on the Lord. Pero ang gusto ko i-emphasize doon, there is a place, no, may hinanda ang Panginoon na lugar where we rest sa Kanyang biyaya. Napakaganda po nun. No, you see, nandun yung grace ng Panginoon. Nandun po yung biyaya ng Panginoon. So His grace is always enough. So His grace is sufficient. Hindi niya po tayo pinapabayaan. No? So whether yes or no, tanggapin po natin ng malugod sa ating kalooban dahil ito'y nakaayon sa kalooban ng Panginoon. So, pangalawa po, when God says no, that doesn't mean He can't. No? When God says no, that doesn't mean He can't. So, sa dinami-rami po ng milagro na ginawa ang Panginoon, hindi ko na po alam kung ano po yung hindi niya po kayang gawin. No? Mula sa creation, no? Parting of the Red Sea, no? Ilang taon hindi umulan, no, napakaraming milagro. Even nung yung pagkabuhay ni Jesus is a miracle, no? No, He's a miracle baby. No? Miracle baby ang Panginoon, si Jesus Christ. No? Tapos yung yung ministry niya dito, yung mga pagpapagaling niya, pagbuhay niya ng patay. Napakaraming milagro na ginawa ang Panginoon. So we can say that nothing is impossible with God. No? So we cannot question God's omnipotence. Hindi natin pwedeng questionin yung omnipotence ng ating Panginoon. So kung nanaisin lang po ng Panginoon, I do believe kayang-kaya niya pong pagalangin si Paul. No, bakit hindi? Matapat naman si Paul. Naglilingkod naman si Paul. No? But God has a purpose. No, ang Diyos has a purpose. So dito din natin makikita na yung faithfulness doesn't guarantee na makukuha natin yung gusto natin. Yung katapatan po natin is hindi po batayan na makukuha po natin yung pinapanalangin natin. At hindi rin dahil walang righteous sa atin, kaya di po dinidinig yung panalangin natin. No? So yung answer po niya is palaging naka-align sa kanyang will, hindi po sa katapatan po natin, kundi po sa katapatan ng Panginoon. Nakabase ang pagsagot po sa panalangin, kaya wag po tayo agad magtatampo sa Panginoon pag hindi po natin nakuha yung kagustuhan natin. Totoo nga si Paul, kung gusto lamang niyang gumaling, no? Ilang naman yung nais ni Paul. Bakit? Para hindi siya mahinder doon sa kanyang ginagawa. No? Para naman din sa gawain, yung kagustuhan niya, no? Para hindi po siya maadlangan sa gawain. Bakit ayaw po alisin ng Panginoon? No? And thank God, pinagloob na sa kanya, yun nga po, no? Bakit ayaw alisin sa kanya ng Panginoon? Nakita natin kanina, no? So Paul would not be exalted above measure. For him to remain humble. So may purpose ang Panginoon, no? So kahit sa pantahan natin, no, sa ating perspective is mas mainam na mawala yung thorn in the flesh sa kanya, is God won't allow that to happen, no? Because mananaig pa rin yung kalooban ng Panginoon, no? And
look at our pastor right now, no? It took him ilang years, no? Ilang years ba, ma'am, bago maoperahan from simula nung kanyang sakit? Parang 8? Parang it took him ilang years, no? Parang tagal din, no? Tagal na rin nung ano niya, nung sakit niya na yun, no? But it took him ilang years, no? Pero yun nga, no, it took him ilang years bago maoperahan, and thank God, pinagkaloob na po sa kanya ng Panginoon yung opportunity para siya mag-undergo ng medical operation para sumigla na rin po ulit yung ating mahal na pastor. And yun nga, no, we thank God for that. Pero for how many years, no, kung titignan natin, I think 8, no? 8 or longer. For how many years sinustain ng Panginoon yung pastor natin. No, imagine yung araw-araw na struggle na yon. Napakahirap po nun. No? Napakahirap po nun. But yung biyaya ng Panginoon doon natin makikita. Dapat ayun yung na-emphasize eh. Kasi imagine, kahit may struggle siya na ganun, but God sustained him. No, for how many years? No? Kinaya ng ating pastor sa biyaya ng Panginoon. Yung iba nga nun, yung iba, kung ganun yung kalagayan, baka nagpapahingi. No? Yung iba, sinasali na sa nila. No, but yung pastor natin, talagang matatag yung kanyang pananampalataya, no? Gusto niyang manatili sa gawain talaga. Nilalaban niya talaga by the grace of God. Kung loloobin, no, yung Sunday talaga sa kanya, no? Kalakasan niya, makita lang niya tayo, no? So, but makita natin doon, no, for how many years yung biyaya ng Panginoon na yun talaga yung nakikita ko, hindi nagkulang ang Panginoon. Although may struggle talaga siya, no, sa kanyang physical health, pero hindi yun yung titignan mo eh. Yung strength talaga na ipinagkalob sa kanya ng Panginoon. Yun yung dapat po nating ma-realize na yung Diyos po is hindi po nagpabaya sa kanyang buhay. And even sa atin, no, that the power of Christ rests upon him, just like what Paul experienced in verse 9. Nakita natin yung kamay ng Panginoon from sustaining him throughout those years. No, nakita natin yung sustenance ng Panginoon to providing him everything he needs para sa kanyang operation. Miracle din po yun, no? Napakalaki ng pangangailangan niya, but God provided, and dun natin nakita na kalooban na talaga ng Panginoon na siya ay mag-undergo ng operation kasi na-provide yung kanyang mga needs before the operation, right? So kaya talaga ng Panginoon. Kaya po. Kaya ng Panginoon. Hindi dahil sa hindi niya kaya yung mga inihingi natin, hindi lang yun yung kalooban niya pa sa atin. No, so everything has a purpose. No, in God's right timing po. Wait lang. Ang lamig. Ayan na po. So everything has a purpose. So lastly po, when God says no, that doesn't mean you'll stop glorying. So when God says no, that doesn't mean you'll stop glorying. So when Paul understood God's purpose, ano po yung naging resolution niya? So sabi niya in verse 9, most gladly therefore will I glory in my infirmities, that the power of God may rest upon me. So ano yung naging resolution niya? Na instead na magmukmuk ako dito, I'd rather glory in my infirmities. So glorying should not stop pag hinindian po tayo ng Panginoon. Hindi yung pagka-yes lang yung sagot ng Panginoon, saka natin siya papupurihan. No, even when God says no, don't stop glorying, no? Don't stop glorifying the Lord. So dapat nga mas lumalalim pa po yung pag-glorify natin sa Panginoon. Because in our weakness, sabi po dito sa verse, in times of our vulnerability, doon natin mas na-appreciate yung strength na binibigay po sa atin ng Panginoon. No? Mas mamamagnify yung strength na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon dahil nasa-survive natin yung ating pang-araw-araw. Sa biyaya lang ng Panginoon. No? Doon mas mamamagnify yung grace na pinagkakaloob niyo pa sa atin. Kaya once na napagtagumpay na natin yung trials, yung mga sufferings na kinakaharap natin, after that, anong bukang bibig po natin? Pag tayo nagbibigay ng testimony dito, ano yung bukang bibig natin? Sa biyaya ng Panginoon.
Sa biyaya ng Panginoon, napagtagumpayan ko to, naalpasan ko tong struggle na to. Sa biyaya ng Panginoon, nakuha ko tong mga bagay na to. No? So ayun yung purpose ng Panginoon. Para ang itaas lang natin, walang iba kundi yung pangalan niya. Ang mag-glorify lang, kundi yung pangalan niya. No? So salamat sa Panginoon kasi pinagkaloob niya sa atin yung mga ganung bagay. So you see, continue glorifying the Lord. Kasi yung sagot niya sa panalangin natin, hindi po basta-basta nagtatapos sa no. Hindi po yan basta-basta nagtatapos sa no. Sabi nga ni Jam sa preaching niya, it's a redirection. No? Sometimes no is intended for redirection. Dahil may mas magandang plano po yung Diyos para po sa atin. No? So in conclusion, kapatid, the message is simple. Hindi po lahat ng hinihiling natin, binibigay po ng Panginoon. No? Hindi po lahat ng hinihiling natin, binibigay po niya. Pero it goes both ways po. No? Hindi po lahat ng binibigay sa atin is hinihiling natin. No? May mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na hindi natin constantly hinihingi, pero pinagkakaloob ng Panginoon, which is yung kanyang biyaya, yung kanyang grace, no? Kusang binibigay po yan ng Panginoon. Kasi yung kusang binibigay ng Panginoon sa atin is yung tunay na pangangailangan po natin. Not the things that we want, but the things that we need. Sabi ko nga po kanina, so hindi po maiksiyang kami ng Panginoon. No? Hindi po maramot ang Panginoon, hindi kanya pinagdadamutan. So, He knows what's best for us. Sabi nga po ng kanta, no? So God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, you can't raise His hand, trust His heart. So yun, napakaganda ng message po na yun. So pagtiwalaan lang po natin yung plano ng Panginoon. So yun lamang po at marami pong salamat. Gandang gabi po sa ating lahat.